Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Loy Perez. Kasama ko po si Binya Rose Umayam. Nandito po kami sa pinakamalayong barangay sa lungsod ng San Jose, ang Barangay Villa Floresta. At ang lugar po na ito, ang tinatawag nilang Sitio Batong Lusong. Kasama ko po ngayon si Mr. Francis Edrada para po sa mga ilang bagay na tatanungin natin sa kanila. Good morning po. Yan. Siya po si Sir Francis. Sir Francis, sa akin pong karanasan sa pagbaba dito sa Batong Lusong, nakita ko po ang hirap at pagod ng paglalakad. Sa tingin niyo po, may magagawa po bang paraan para sa ganitong sitwasyon? Sa transportasyon po? Meron po. Kasi nakita naman natin itong place pagkita naman itong place, nakita natin katulad yan, meron namang sementong naumpisahan. Siguro maganda maituloy ito. At makikita naman natin ang government natin, local government natin, napakaraming project. Siguro posible na kayang-kayang ipa-project natin yan. Okay, so yun po pala ang kailangan dito sa Sitio Batong Lusong, ang pagpapasimento ng daan. Oh. Dahil nakita ko po talaga napakadulas po at napakahirap pumasok or bumaba sa lugar na ito. Pero po ang napansin ko lang kanina, saan ho ba kumukuha ng ikinabubuhay ang mga taong nakatira dito? Ang resources po nila dito, kaingin talaga. Kaingin system. Kaingin system. Hindi po ba pinagbabawal ng gobyerno ang pagkakaingin? Yun ang nasa batas. Kaya lang, siyempre, sa kanilang yung uri ng buhay kasi nila as native. Opo. Yun na talaga yung kanilang kinabubuhay. Since nasa mountains sila. Nakabundukan. Yun ang style nila eh. Opo. So, pagkakaingin pala ang sentro o main source ng kanilang income dito sa lugar na ito. At napansin ko din po, sa lugar na ito wala pang kuryente. Ayan, oo. Wala pang kuryente sa lugar na ito, kaya bibihira po sa mga bahay dito ang mayroong radyo o maliwanag kapag gabi dahil wala po talaga silang kuryente. Meron po bang plano ang gobyerno para sa pagkakaroon ng ilaw dito, ng kuryente? Kung sa plano, pinaplano din nila, kailangan pa ng budget eh. Budget po talaga. Budget, kasi napakalayo natin sa main line, tawagin. Opo. Kailangan ng mahaba-habang transmission line. Sir Francis, more or less po, pag nilalakad po natin mula doon sa baba ng Batong Lusong hanggang doon po sa eskwelahan, mga ilang minuto po yun na nilalakad? Mga isang oras, actually yan, hindi lang ilang minuto, isang oras yan. Isang oras. So, ang kahulugan po nito, yung mga batang nag-aaral papuntang sentro, isang oras muna silang maglalakad bago po makarating ng eskwelahan. Okay, so sa palagay niyo po ba, nagtsatsaga po ba yung mga bata para maglakad ng isang oras para makarating sa eskwelahan? Umaga't hapon yan, nagtsatsaga sila. Umaga't hapon. Mula Lunes hanggang Biyernes yan. Maski umuulan, ayan, pumapasok sila. So, nakikita niyo po yung dedikasyon sa mga bata sa pag-aaral. So, meron po ba kayong masasabi na ano po ba yung dapat gawin or bigyang pansin tungkol naman po sa mga kabataan na nagtsatsaga para maglakad, para makapasok sa eskwelahan? I mean, meron pa po bang kailangan o dapat ibigay ang ating pamahalaan? Unang-una siguro yung sa educational nila, sa materials sa school, they need books. Books. Opo. Importante yan. Number one yung mga libro no? Dapat tigit-tigisa man lang sila. And then siguro kailangan na rin yung ma-explore na rin sila sa ating technology. Diba? Makakita man lang sana ng computer or mga high-tech po talaga. Yan. Sana po yung aming documentation ngayon ay maging magandang halimbawa. Ayan, ulitin ko lang po, ako po si Loy Perez, kasama ko po si Sir Francis Edrada. At nasa likod po ng camera ngayon si Ate Binya Rose Umayam. Siya po ang aking kinuhang taga-video para po sa ating At mamaya po, pupunta po kami sa Barakbak Falls. Sitio Barakbak Falls. Barakbak Falls. At titingnan po natin doon kung gaano po kaganda ang Barangay Villa Floresta. Yes. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat.
After po namin maglakad ng 1 oras sa kabundukan at paanan ng Mount Williams dito sa Nueva Ecija, San Jose City. Pababa po kami ngayon sa, sir, ano po yung pangalan ng falls? Barakbak Falls. Actually, sa point po na to, naririnig na namin yung nagaslas. At si Ate Binya Rose, nadulas po siya doon. Sobrang tarik po talaga kasi pag nagkamali po kami, mahuhulog po kami sa napakalalim na bangin. Sir, kaya ba? Huwag niyo na pong putulin, diretso na tayo, ganyan. Ayan po, si Ate Binya Rose po yung nakikita nyo. At nangungunapit po siya. Mukhang hindi ko po yata kayang bumaba dito. Masyadong madulas. Magyayapak? Magyayapak ka. Careful ha. Nandyan na sa baba yung ilog. Nandyan na? Ayan. May kasama kaming taga rito, si Sherry Ann. Sir, paki-documents po. Ayan. My God. First time ko po itong ginawa sa tanan ng aking buhay. At hindi ko po akalain na ganito po kahirap. Ganito po ang dinadanas ng mga taga rito para lang po makapasok at mabuhay. At dito sa sa pinalulugaran namin, napakataas pa nito. At matatanaw na dito yung yung Sobrang hirap po. Sir. Yan na ba, sir? Muntik na ako dito mahawak. Muntik na ako dito mahawak, pero makikita mo ang lalaki ng tinik niya. At si Ate Binya Rose, nandun na siya. Maloka kami. Parang end of the world na. Extreme challenge. Pero sobrang exciting. Alam mo, parang tayo nasa yung sa Survivor. Survivor Philippines. Malayo pa ba? Bari-bari apo. Sa mga nuno po dito. Andito na po kami sa ilog or Barakbak Falls. Sobra po. As in extreme. Sobra po yung Extreme hirap na challenge. dinanas namin sa pagbaba dito. Mahirap po yung trail. Samantalang yung guide namin ang mga na namin. Pero sir, ano? Napakahirap, pero napakaganda ng fall. Sir, paano ka bumaba? Oh my God! Ano yan? Yes. Yan! Ay! Pero hindi namin alam kung paano namin makikita yung pinakamalaking falls. Napakatarik ng daan. At talagang malalaking bato ang haharapin natin. Napakaganda sa lugar na to. Dapat may tali tayo. Ang ganda, di ba?